Ngayon kasi narinig na naman namin yung kanta nyo. Anyway, sige go. Ang gusto kong talakayin ngayon, sige po. Habang tayo ay naririto naman, yung ginagawa ng ating pamahalaan tungkol sa selebrasyon nitong 9th anniversary pala nung July 12, nitong ating arbitral tribunal ruling dito sa tinatawag na natin by law na West Philippine Sea. Opo. Na yan po ay actually South China Sea. Alam nyo, tayo po bilang mamamayang Pilipino at may pag-uutos po na valid naman hanggang ngayon ang dating Pangulong Benigno Aquino na yung ilang area na yan, wag na nating i-delineate at magiging komplikado yung ating diskusyon, na tinatawag na West Philippine Sea. Tatawagin po natin yung West Philippine Sea dahil yan ay utos ng ating mga autoridad, yung mga may kapangyarihan. Ayun. Yung ating dating Pangulo. May executive order na yan ay tinatawag na West Philippine Sea. Yan. Pero tayo po ay tell the truth lamang eh. Huwag po tayo mag-ilusyon na yung terminong yan na West Philippine Sea ay gamitin ng ibang tao sa labas ng Pilipinas sapagkat yan po ay municipal law. Ibig sabihin, wala pong accepted na ganyang term sa international law, yung West Philippine Sea. So lahat po yan, South China Sea. Hindi po ibig sabihin yan ay sa China lamang, yan ay ang historical na tawag dyan. At ang international law po, hindi pwedeng i-impose ng isang bansa yung kanilang municipal law o yung kanilang batas na ginawa ng kanilang mga authorities labas sa territorial jurisdiction ng Pilipinas. At ang international law po, katulad ng lagi nating sinasabi, is based on consent and consensus. Opo. So, ang talagang may consensus dyan dahil napakatagal nang ginagamit. Ay ang South China Sea. In fact, yung pinanalunan po nating arbitral tribunal ruling, ang tawag po doon ay South China Sea Arbitration, hindi po West Philippine Sea. Pero tatawagin natin yan bilang mga Pilipino. At siyempre, i-assert natin ang ating mga karapatan dyan. Alam nyo po, ang dami kasing mga disinformation and misinformation na lumalaganap. At yung iba po, ginagamit yung arbitral tribunal ruling na yan upang sabihin yung mga tao daw na nagko-komento tungkol dyan sa arbitral ruling na yan, na yung mga komento ay kontra doon sa interpretasyon po nila, ay mga makapili daw, mga traidor. Itong mga kamuting kahoy na ito mga bulalo, kung makapagsalita, akala mo sila lang ang makabayan Samantalang, yung kanilang hepe naman ay Maltese pala. O, di ba? Pero attorney, tapos tayo pang pagdududahan. Tayo at least isa lang ang passport natin. Hindi tayo dual citizens. Hindi tayo nanumpa ng katapatan sa ibang gobyerno. Sila kaya ganun. Ayun. Pero emotions aside, personalities aside, suriin kasi nating mabuti. Opo. Yung arbitral tribunal ruling once and for all, kasi yan ang ginagamit lagi para awayin natin ang China. Okay, suriin po natin at sana po ay makinig yung mga kinauukulan at napakaganda pong topic yan para walang gulo. Kasi naglalabas na po sila ng propaganda. Sinasabi kong propaganda kasi anything, whether for or against any issue, kung hindi po base sa katotohanan, yan ay propaganda. Okay. Yan pong arbitral tribunal ruling na yan. Unang-una, linawin po natin yung arbitral tribunal ruling. Yan po, hindi po yan ruling ng Permanent Court of Arbitration. Yan po ay ruling ng isang ad hoc na arbitral tribunal. Ano yung arbitral tribunal na ad hoc? Yan po ay kinonstitute lamang, binuo lamang yung tribunal na yan upang dito sa isang usaping ito. Yung 9-dash line ng China, yung territorial claim natin sa Ayungin at sa Scarborough,
At yun pong exclusive economic zone natin. Okay. Uulitin ko po, hindi po Permanent Court of Arbitration ruling yang naipanalo natin, arbitral tribunal. Ang bumuo po niyan ay upon our request kasi may provision po sa UNCLOS na pwedeng magbuo ng isang arbitral tribunal. Tayo po ang pumili ng isa sa mga mahistrado niyang arbitral tribunal na yan. Ang China po ay hindi kinilala yung arbitral tribunal na yan. Okay, porket ba hindi kinilala ng China? Hindi na valid yung ruling? Valid pa rin po. Ngunit may ramifications yan as to implementation na ating dapat malaman. Okay. Unang-una, talaga naman pong ang nag-udyok dyan sa tayo pumunta dyan upang magkaroon ng arbitral tribunal ay ang Amerika. May diskarte po kasi ang Amerika. Opo. Upang i-hold in check ang mga Chinese. Pun intended kasi baka sabihin nila nagbibiro tayo to hold the Chinese in check. In check nga eh. Pero ibig sabihin, para marendahan, para malimita yung power ng China dito sa ating lugar, dito sa Asia Pacific region. Yan. Okay. Okay, punta na tayo ha. Yan pong ruling na yan, again, uulitin ko for the third time kasi may mga makukulit, laging sinasabing Permanent Court of Arbitration ruling. Hindi po. Pinili lamang po ng arbitration tribunal na yan na ang maging registry. Ibig sabihin, ang magtatago ng records ay ang Permanent Court of Arbitration. Hindi po ruling yan ng Permanent Court or Arbitration. Okay. Again, uulitin ko naman, hindi po United Nations sanctioned organization ang Permanent Court of Arbitration tungkol sa UNCLOS. Hindi katulad ng International Court of Justice. Iba po yun. Ibang korte po yan. Okay. Isang punto sana dapat nating tandaan. Yun pong ating exclusive economic zone. Ang meron po tayo roon ay sovereign rights, hindi sovereignty. Iba po yun. Ang sovereignty natin, ibig sabihin, lugar kung saan ang ating mga batas ang ipapatupad. Ating batas ang mananaig, ating mga puwersa, ating military ang lamang ang pwedeng pumasok. At pag may pumasok na ibang military, pwede nating patalsikin. Yun lamang po ay yung teritoryo ng Pilipinas as an archipelago under the archipelagic doctrine. Yung 12 nautical miles mula doon sa ating coastal baseline. May way po para i-compute yan, hindi ko na po i-discuss dito at komplikado. Beyond po doon sa ating sovereign waters, yan, may sovereign land, then may sovereign waters, atin pa rin yun, teritoryo natin yun ang exclusive economic zone. Anong meron po doon na karapatan tayo sa exclusive economic zone? Meron po tayong sovereign rights. Ano yung sovereign rights? Na ma-exploit natin, ating anihin yung yamang dagat sa ilalim ng exclusive economic zone na yon. Okay? Opo. Pero yung ibabaw po noong exclusive economic zone ay international waters pa rin yun. Ibig sabihin, pwede pong pumasok ang kahit sino roon, may right of innocent passage po, hindi po natin pwedeng i-exclude. Ayun. So, maliwanag po yun. So, yung sinasabing ang West Philippine Sea ay atin, hindi po atin yun insofar as the exclusive economic zone is concerned. Ano pong naipanalo natin na malaki doon sa arbitral tribunal? Sinabi nung arbitral tribunal na walang basihan yung 9-dash line na kiniklaim ng China. Tama naman po yun. Wala pa naman talagang basihan yun. Nag-i-encroach po yun sa exclusive economic zone, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng ibang bansa. So, hindi pwedeng manaig yung claim ng China. Ngayon po, anong sinabi dito sa Scarborough? Yan. At sa mga ibang isla.
sinabi po roon, yan ay traditional fishing grounds. Diyan po nagkakaroon ng friction Manang Jubes. Opo, Diyan sa traditional fishing grounds. Anong ibig sabihin? Common Noon ground. pa, panahon pa ni Kopong-Kopong, ibig sabihin ay pwede nang mangisda dyan ang mga Chinese, ang mga Pilipino, ang mga Vietnamese at kung sino pang pwede dahil sa tradisyon. Diyan po nagkakaroon ng friction kasi tama naman po ang Pilipinas dyan. Hindi dapat tinataboy ng China ang ating mga mangingisda dyan sa mga lugar na yan sapagkat may karapatan po tayong mangisda dyan, may karapatan din ng Chinese. Hindi na pwedeng sabihin, uy, Chinese lang ang pwede rito, kami lang ang pwede rito. Doon po nag-water cannon, nag-uupugan, nagbabanggaan, nagcha-challenge chuchu, pero hindi pwede nating i-claim yan as our territorial waters. Hindi rin natin pwedeng paalisin yung mga Chinese dyan. Ayun. Kaya lang silang lagi nagpapaalis. Sila ang bubuli at I am on record as saying na mali ang pambubuli. Meron pa akong article dyan sa column ko sa Daily Tribune. Dinidenounce ko ang pagbubuli ng mga Chinese dyan. Kaya huwag sasabihin ng mga ang yayabang dyan, mga pariseyo, mga holier than thou na akala mo sila lang makabayan, na kami po na ini-interpret lang namin ng tama yung arbitral ruling ay hindi kami makabayan. Gusto nyong kunin yung hindi atin. Hindi naman pwede yun. Talagang magkakaroon ng salpukan dyan. Anong mapapala natin makipag-away sa ibang bansa? Diba? Opo. Isa pang magandang sinabi dyan ng arbitral tribunal ay mali yung ginagawa ng China na number 1, nilalakihan nila yung mga isla dyan. Hindi dapat gawin yun. Number 2, na sinisira nila yung mga coral reefs. Sang-ayon po tayo dyan, hindi nila dapat sinisira yung mga coral reefs dyan kasi nasisira po yung ecosystem. Tama naman po yung arbitral tribunal. Yan. Okay? So, maliwanag po yan. Ang isang nangyari dyan na hindi maganda para sa atin, dati po may claim tayo na yung Scarborough at saka yung ibang mga features natin dyan ay nag-generate ng exclusive economic zone ng 200 nautical miles. So, siyempre gusto natin malaki yung ating exclusive economic zone. Kasi pwede nating ma-exploit yung natural resources noon. Hindi lamang isda, baka may langis pa sa ilalim noon, di ba? Yes. O, di ba, sinasabing marami daw reserves ng langis. Opo. Tsaka yung mga shell natin, shellfish. Itong arbitral tribunal ruling sa atin ay sinabi ng arbitral tribunal, yung kiniklaim yung 200 nautical miles dyan sa Ayungin, sa Mischief, yan, sa Scarborough, wala yan. Hindi yung nag-generate ng exclusive economic zone. So, international waters yan. Wala kayo kahit sovereign rights within a radius of 200 nautical miles mula dito sa mga features na to. So, natalo rin tayo actually dyan sa arbitral tribunal ruling na yan. At ang pinakamabigat, hindi nga kinakilala ng China. Wala na po tayong magagawa dyan. Kundi, yan, ang ginagawa natin ngayon ay ini-enforce natin unilaterally. Yun ang mabigat na ating naging epekto dyan. Since hindi kinikilala at hindi naman po unanimous ang reaksyon ng international community sa arbitral tribunal ruling na yan. Na atin pong babalikan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral pagkatapos po tayong mag-break
dito po sa Yes Yes Show. Topacio, pagkatapos sa mga commercials, infomercials, advertorials, patalastas, paalala, hanap buhay, just in news, breaking news, at kung ano mga tsurmahan. Mamang Manang Jobs. Yes, dito lamang sa Yes Yes Show, Topacio. Ang oras po, 11:24 ng umaga.